Akuin na lang niya yung lahat ng mga namatay. Anyway, laki ng utang na utang na loob niya, mga kababayan kay Digong. Proud na proud siya na tawaging Duterte Senator. Hindi man naglilingkod, mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino, kundi naglilingkod sa mga Duterte. Kay Sara, kay Digong, yun ang pinaglilingkuran habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Ngayon, nasa pagtatago. Pero noon, hinamon pa niya si Trillanes, "Make my day, Mr. Trillanes, kahit sumama ka pa sa pagpose sa akin." Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Update ko po kayo mga kababayan tungkol kay Senador Bato de la Rosa saka kay Digong. Ang sabi kasi, itong si Bato de la Rosa hello love goodbye na daw sa kanyang asawa. Ito yung balita mga kababayan, published by Politico News. Hello love goodbye, Bato de la Rosa visits wife amid ICC warrant rumors. Kung ako kay Bato de la Rosa po, pakinggan ko na lang yung advice ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ano niya, Mr. Maravillas, yung naging advice ni Maria Lourdes Sereno. Sabi po ni Sereno, Bato could take blame from drug war death Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Tama po, pati si Bongo. Kasi di ba, mahal na mahal nila si Tatay Digong nila. Si Bato de la Rosa, sabi niya, utang niyang lahat kay Tatay Digong niya, yung mga success niya sa buhay. So tama lang mga kababayan. Kasi matanda na po si Digong. At sabi ni Kaufman, sabi ni Kaufman, aminado siya na yung release ni Digong was a long shot. Milagro na lang. Succeeding in the long shot interim release bid of former President Rodrigo Duterte would have been miraculous had it had been granted by the International Criminal Court, according to his lawyer Nicholas Kaufman. Milagro na lang. Kung mapagbibigyan pa, mga kababayan, yung interim release ni Digong, yan mismo yung admission ni Kaufman. O di ba? Talagang patatagalin yan yung kaso ni Digong, ni Kaufman, kasi pag halimbawa, naging madalian yung proseso, na convict agad si Digong, di tapos na yung kanyang pagiging abogado. Paano na yung 150 million per month na attorney's fee na dumadaloy sa bangko ni Kaufman? Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. So, di ba? Ikaw yung abogado, halimbawa. Ikaw si Kaufman. Ang attorney's fee mo, 150 million a month. Tatapusin mo in just 1 year. Di ba? Kung ikaw yung abogado, mas mahabang panahon. Mahabang taon, mga kababayan. Ang sabi, ang average niyan, mga kababayan, mga 8 years, yung litigation. Isa mga ginagawa, mga kababayan ni Kaufman, hindi matuloy-tuloy yung trial, baka abutin ng 20 years. Buhay pa kaya niya, Mr. Maravillas, after 20 years, Digong. Yan lang po. Buti kung abutin niya, mga kababayan, yung edad ni Juan Ponce Enrile, inabot ng 103 years yung buhay ni Juan Ponce Enrile. Kung hindi umabot sa ganon si Digong. O di ba? Mga kababayan, kaya tama itong advice ni Sereno. Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Akuin na lang niya yung lahat ng mga namatay. Anyway, laki ng utang na loob niya, mga kababayan kay Digong. Proud na proud siya na tawaging Duterte Senator. Hindi man naglilingkod, mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino, kundi naglilingkod sa mga Duterte. Kay Sara, kay Digong, yun ang pinaglilingkuran habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Ngayon, nasa pagtatago. Pero noon, hinamon pa niya si Trillanes, "Make my day, Mr. Trillanes, kahit sumama ka pa sa pagpose sa akin."
Ngayon ito mga kababayan yung latest na balita. Sabi si Bato, naghilo love goodbye na sa kanyang asawa. Ayan o. Sabi dito sa report ng Politico News, Senator Ronald Bato de la Rosa spent time with his wife Nancy de la Rosa amid swirling reports that the ICC has allegedly issued an arrest warrant against him. De la Rosa's visit surfaced on social media after Nancy posted a photo of the couple on their official Facebook page. In the image, they were seen inside a house, seated side by side, with the senator's arm wrapped around her. Both, however, were facing away from the camera. Yan ang kumakalat mga kababayan na picture sa social media. Ang picture ng Nancy de la Rosa, hindi man si lalaki yung mukha. So naghilo love goodbye na. Yan ang duda mga kababayan. Tapos may nakasulat doon. Yan Thanks for dropping by. Missed you. Yung mukha, na, lalaki po yung mukha, Nancy de la Rosa. Yan yung picture na na-shinare mga kababayan. Nakatalikod, pinicturan. Yung sabi dito sa report ng Politico News, the post quickly drew attention online, especially as his speculation over an alleged ICC warrant continues to trend. Netizens flooded the comment section with messages of support and encouragement for the senator. These are the times that try man's and woman's souls. Never lose faith, never surrender. Finish the race. Few are tested and are given the chance to prove themselves. Fight, fight, fight. One supporter wrote. Sabi pa ng isang supporter, amping permanente sir. This too will pass. God bless. Another commented. Keep safe always, Senator. God bless you always. Read another message. The show of public support comes as questions persist over the whereabouts of the former Philippine National Police Chief. The PNP earlier said it had no information on De La Rosa's location, noting that the senator has been largely out of public view for nearly a month and has been absent from Senate sessions. Hindi na po nagpapakita at sabi si Trillanes magpa-file ng complaint sa Ethics Committee kasi hindi na siya nagpapakita, hindi na nagtatrabaho. Kailangan siguro na tanggalin na po as member of the Senate itong si Bato de la Rosa. Kasi malamang sa malamang, hindi na siya po makakabalik. And it is just a matter of time before siya mga kababayan na mahuli once na hawak na ng mga authorities natin yung warrant of arrest from the ICC na ikokostro sa Interpol po. And we are under obligation, tulad ng nauna ng sinabi ng Palasyo Malacanang, to cooperate with the Interpol. Tulad ng nangyari po kay Digong, i-deliver siya pa The Hague. Taranta na po si taranta na si Attorney Harry Roque. Sabi ni Attorney Harry Roque, lumabas na niya yung ICC warrant. Hindi man kino-confirm ng ating gobyerno kasi hindi pa man niya namin nahawak. Pero sabi ni Boying Rimulya, ombudsman, nakita ko na niya yung digital copy, signed digital copy ng warrant of arrest. Lalong nagtago si Bato. O ngayon, sabi ng DILG, alam niya namin kung nasaan siya. Sabi ni John B. Crimolia. Minomonitor po yung movements ni Bato de la Rosa, minomonitor closely ng ating mga authorities. Yan Rimulya says De La Rosa monitored in 6 locations in last 3 weeks. Ayon sa DILG Secretary, it is aware. Yung DILG is aware of the locations and movements of Senator Bato de la Rosa amid the reported arrest warrants from the ICC. We are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte o wala. Sabi po ni Interior Secretary John B. Crimolia. So ayon po kay John B. Crimolia,
De La Rosa has been transferring from different places using different vehicles with the help of some friends. In the last 3 weeks, the senator was spotted in 6 locations. Palipat-lipat na niya siya ng mga bahay. Sa mga kaibigan niya, tinatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Kapag lilipat siya, iba-ibang kotse ang ginagamit. Sa kabaga, ang dali pong ang daling mag-text ngayon. Siguro, siyempre, kilala si Bato, makita lang yung kanyang bumbunan, alam nang si Bato de la Rosa. Pag sumisilyab yung bumbunan, sabay text sa ating mga authorities, nandito niya si Bato de la Rosa. Siyempre, hindi pa man pwedeng aristuhin, hindi pa man po hawak yung physical copy ng warrant of arrest, digital copy, nakita ng kapatid ni John Vic. Yun ang unang nag-release ng balita sa DCRH, si Ombudsman Boying Rimulya. Nakita ko niya. Ayun, biglang nagtago na po nagtago si Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, may validation na rin siguro. Siyempre, may mga intelligence, assets din si Bato. Positive niya, Senator. Mayroon na niya. Mag-ingat ka niya kasi siguradong pupusasan ka na. Makinig ka po doon sa advice. Kung talagang mahal mo si Digong, ikaw na po ang umako sa lahat ng akusasyon laban kay dating Pangulong Digong. Yan sabi ni Sereno, if he loves the President so much, he should just accept all the responsibility onto himself. So dito magkakasubukan kung totoong mahal ni Bato. Dapat nga sumurrender na lang siya para may kasama si Digong doon sa Dahig. Di ba po? At isama na rin niya si Bungo. Kasi sabi po ni Trillanes, malamang ang susunod po na i-issuean ng warrant of arrest si Bungo at saka si Abayalde. Yung dating chief PNP. So sabi ni Rimulya, so I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. Rimulya refused to divulge the specific locations because he said these are considered confidential information. So sabi po ni John Vic that authorities do not consider De La Rosa as fugitive yet, citing the absence of the official issuance ng arrest warrants mula sa ICC. If the ICC already issued the arrest warrant, sabi po ni Rimulya, that based on the Supreme Court ruling on extradition, De La Rosa will be allowed to use a legal remedy. According to the Supreme Court ruling on extradition, papayagan si Senator Bato to seek redress from the court kahit RTC. Pwede siya mag-seek ng redress to deal with the matter. So walang rason na magtago si Bato de la Rosa. Baka niya Mr. Maravillas, niloloko lang si diretso pa rin na i-deliver tulad ni Digong, diretso ng Dahig. Hindi na po sa korte. Too late, the hero po. Sabi ni John Vic, kung ano yung desisyon ng korte, yun ang gagawin ng gobyerno. Ngayon, sabi naman po ni Attorney Torion, ang kanyang kliyente daw is avoiding public appearance because his personal safety is at stake amid the reported ICC arrest warrant. Kasi wala pong klaro kung ano po ang polisiya. Wala po tayong batas as to how to deal with the surrender. Kasi klarong-klaro po, yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition under Section 17 of Republic Act 9851. Pero sabi po ng mga legal experts, hindi dito hindi applicable yung extradition. Ito yung paliwanag ni Attorney Conti. ICC not a state niya. Extradition proceedings questionable. Sabi niya, doon pa lang may duda na kasi. Ang nakalagay sa extradition, requesting state. May bansang nagre-request dito. Wala. Because it's an international court, sabi po ni Conte sa interview ng DCWB. According to the Supreme Court kasi, any offense is extraditable
when the act is punishable under the laws of the Philippines, of both the Philippines in the requesting state by imprisonment or other deprivation of liberty. Yung ICC po, hindi man po requesting state. International court siya, hindi man estado, hindi man bansa. So hindi applicable, sabi po ni Attorney Conte, assistant to counsel ng ICC. Hindi applicable yung rulings ng ruling ng Supreme Court kay Bato de la Rosa. Ganon din yung sabi po ni Dean Mel Santamaria. Yan Sabi niya noong November 8, baka magkaroon daw ng warrant of arrest from ICC si Senator Bato. Sakop ba siya ng extradition rules ng Supreme Court? Sagot niya, hindi. Paliwanag ko ulit yan sa inyo mamayang gabi sa Dean Mel on air. Kasi nga po, hindi man bansa yung ICC. Hindi sa estado, tulad ng sinasabi sa rulings ng Supreme Court. International Court siya. Pares yung posisyon nila ni Attorney Conte. Ganon din yung paliwanag ni Attorney Reyes del Rosario. Ayan sabi niya, will the new rules on extradition requiring a local judicial process apply to Senator Bato de la Rosa? Sabi niya, my legal opinion, it will not. The rules on extradition proceedings apply only to requests made by a state, isang bansa, state, which the Philippines has an extradition treaty or agreement. The ICC is not a state. It is an international tribunal created under the Rome Statute. And since the Philippines withdrew from the treaty in 2019, it no longer falls under the any state-to-state extradition process. So nakasama pa yung pag-withdraw ni Digong sa Rome Statute. Nakasama pa both sa kanya at sa kanyang mga kasamang akusado kay Bato de la Rosa. O diba? Imbis makatakas, mga kababayan sila, naging trap sa kanila yung naging desisyon, mga kababayan ni Digong, na umalis na as member ng yan ang intensyon niya para makatakas sa pananagutan. Yon ang naging trap sa kanila. Diba, mga kababayan? Yan Sabi dyan, this means that the rules requiring judicial approval for extradition proceedings in the Philippines do not apply to the ICC. The ICC operates under a separate mechanism under Section 17 of Republic Act No. 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Genocide and other crimes against humanity, the government may directly surrender an accused person to an international tribunal without following the extradition process. In short, if the Philippine government chooses to cooperate, Senator De La Rosa may be arrested or surrendered under Republic Act 9851. The same way, the law provides for cooperation with international courts like the ICC. The legal process would not require the same judicial approval needed for extradition to a foreign state. This underscores that the issue is not about procedure but about political will. The law allows cooperation with the ICC. The question is whether the current administration is willing to use it. Kaya alam yan ng mga abogado, pati ng abogado ni Bato, si Atty. Torion. Kaya nagtatago ngayon si Bato de la Rosa. You see? Walang epekto po, hindi sakop ng desisyon ng Supreme Court. Ang kaso ni Bato de la Rosa, hindi sakop ng extradition. Kasi yung ICC hindi man po bansa. Yan ang paliwanag ng mga legal experts, mga kababayan. Yan malinaw po. Pinos ni Ismail Raras, excerpt from the commentary of Attorney Anthony Lodalvi Vista. Sabi diyan, under Article 59 of the Rome Statute, the ICC cannot simply order a country to arrest someone. It must first ask the courts of that country to review and confirm the legality of the arrest. Ngayon, sinagot siya ni Attorney Reyes del Rosario. Sabi kay Ismael Paras, hindi naman po extradition treaty ang Rome Statute. Sinupalpal agad yung reaction po. Kasi hindi man applicable kasi hindi naman extradition treaty niya yung Rome Statute. Di ba basag agad?
So anyway, ito yung mga kaabang-abang na mga balita mga kababayan at malamang sa malamang kasama si Bato de la Rosa sa magpasko sa kulungan baka before Christmas din tulad ng mga sabit sa flood control scam ng mga senador at dating senador at mga congressmen and DPWH officials and contractors na sabi ng ating Pangulo Paskoan niya sa kulungan. So, abangan na lang natin mga kababayan ang mga susunod na developments ng balita. Lahat ito nangyayari sa pamamahala ng sinasabi nilang weak leader, Kuting. Bangag na Pangulo. In-underestimate nila, mga kababayan, weak leader. Pero tingnan ninyo, yung pinakang malalaking mga pangalan sa politika, namumuro na mga kababayan. Magpapasko sa kulungan. Okay pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito yung bagong packaging ng Firmax po. Firming and Lifting Cream. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po siya sa mga cancer patients, endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. At syempre for cancer prevention po. Para sa inyong mga inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try nyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.